October 12, 2023, isang gabing hindi kailanman malilimutan ng isang pamilya sa Batangas na naghihintay pa rin ng kasagutan magpasa hanggang ngayon. Isang beauty queen, isang guro, isang anak at kaibigan na puno ng pangarap na bigla na lang naglaho ng parang bula. Lumipas ang mahigit 2 taon ngunit wala pa ring bangkay, wala pa ring katiyakan at lalong walang katahimikan. Ito ang kwento ni Catherine Manguera Camilon, kandidata sa Miss Batangas 2023, isang pangalang naging simbolo ng pag-asa at katanyagan. Ngunit kalaunan ay naging bahagi ng isang misteryosong kaso na hanggang ngayon ay tila ba'y isang palaisipan. Sa videong ito, hindi lang tayo magbabalik tanaw, susubukan nating buuin ang buong larawan. Mula sa huling gabi na nakita siya, sa sunod-sunod na pangyayari sa timeline, hanggang sa mga bakas na iniwan ng forensic evidence. Halugugin natin ang mga testimonya, kilalanin natin ang mga itinuturong suspect, susundan natin ang naging takbo sa pagdinig sa Senado, at haharapin natin ang mga tanong na patuloy na bumabagabag. Mga tanong na hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot. Nasaan si Catherine Camilon? The search for Miss Grand Philippines contestant Catherine Camilon continues, and the mystery surrounding her disappearance deepens. Catherine, a dedicated public school teacher, was last seen on October 12, 2023. Her family reported her missing after she became uncontactable. Recent developments have taken a somber turn. Witnesses have come forward, and authorities have recovered a vehicle believed to be connected to the case. This discovery has intensified the investigation, with a person of interest now under scrutiny. The nation holds its breath, hoping for Catherine's safe return. Her family, friends, and the entire community are united in prayer, clinging to hope amidst the growing concern. This is a developing story, and we are committed to bringing you the latest updates as they become available. Si Catherine Manguera Camilon, 26 years old mula sa Tuy, Batangas, ay isang guro at local beauty queen. Isa siya sa mga kandidata ng Miss Grand Philippines 2023. Masiyahin, responsable at malapit sa pamilya. Ayon sa kanyang pamilya, wala silang kaalam-alam sa mga personal at pribadong buhay ni Catherine. Sa mata ng publiko, siya ay isang profesional na may maayos na direksyon at magandang kinabukasan. Pero sa likod ng mga ngiti at korona, may mga sikreto palang hindi alam ng marami. Saglit ko kayong ibabalik sa huling araw na nakita si Catherine. October 12, 2023, bandang alas 5 ng hapon, namataan siya sa Centro Mall sa Lemery, Batangas. At noong mga bandang alas 7 na ng gabi ay tumawag siya sa kanyang ina at sinabing nasa isang gasolinahan siya sa Bawan, Batangas at papunta umano sa isang meeting sa Batangas City. Matapos ang tawag na yon ay hindi na siya muling na-contact ng kanyang pamilya. Hindi sumasagot sa text, tawag o maging sa kanyang mga social media accounts. October 15, 2023, 3 araw mula nung nawala ang dalaga, in-report na siyang missing. Naglabas rin ang kanyang pamilya ng public plea sa social media at dito nagsimulang makakuha ng nationwide attention ang nasabing kaso. Do'y inumpisahang sundan ng mga netizens at mainstream media ang development ng istoryang ito. Ilang araw matapos ilunsad ang investigasyon, 2 testigo ang lumantad. Ayon sa kanila, nakita raw nila ang isang babaeng dugo, walang malay at kamukha ni Catherine. Ibinababa ito mula sa gray na Nissan Juke at inililipat sa isang red Honda CR-V. 3 lalaki ang nagbuhat ng katawan at yung isa ay tinutukan pa sila ng baril. Dahil sa takot, hindi agad nagsalita ang mga testigo. Pero dahil sa bigat ng konsensya, kaya lumapit sila sa mga otoridad. Dito nagsimulang ituring ng PNP ang kasong ito bilang isang violent kidnapping. At dito nga unang lumutang ang isang pangalan na magiging sentro ng kontrobersya, si Police Major Alan De Castro, isang opisyal ng PNP Region 4A. Sa investigasyon, may isang kaibigan si Catherine na nagbigay ng affidavit. May illicit affair umano si Catherine at si Major De Castro. Noong una, maring itinanggi ni De Castro ang relasyon, pero kalaunan, umamin siya sa PNP na may relasyon nga silang dalawa. Noong November 8, 2023, natagpuan ang red Honda CR-V na iniwan sa barangay Dumuklay, Batangas City.
Sa pangangalap ng ebidensya, nakarecover ang mga investigador ng sample ng dugo at buhok. At nang matapos ang forensic test, kinumpirma ng PNP na nagmatch ang DNA sa magulang ni Catherine. Ibig sabihin, dugo at buhok iyon ni Catherine. Sabi ni CIDG Chief Major General Romeo Karamat Jr. na ito raw ang nagkukumpirma na nagsasabi ang mga witness ng totoo. Ngunit kahit may development na sa kaso, isang tanong pa rin ang hindi pa masagot. Nasaan na nga ba si Catherine Camilon? Dahil sa mga bagong ebidensyang nakuha, sinampahan ng kasong kidnapping and serious illegal detention si Police Major Alan De Castro, kasama ang kanyang driver na si Jeffrey Magpantay at 2 John Doe na hindi pa rin pinapangalanan hanggang ngayon. Kasabay ng pag-amin ni De Castro sa pamunuan ng PNP na nagkaroon sila ng relasyon ni Catherine Camilon, ay tinanggal siya sa serbisyo dahil sa conduct unbecoming of a police officer. Masyadong naging sensational ang kasong ito na pati ang Senado ay nag-imbestiga na rin. Ngunit taliwas sa unang pag-amin ni De Castro ukol sa kanilang relasyon ng beauty queen, sa hearing ay muli niyang itinanggi ang kanilang illicit affair. Ngunit dahil sa ebidensya ng NBI, photos at sworn statement ng kaibigan ni Catherine, sinungaling ang naging tingin sa kanya ng Senado. Ipinakontempt siya at ikinulong ng ilang oras ng Senate Sergeant at Arms, ngunit agad ding pinakawalan. 6 na buwan matapos ang Senate hearing, inaresto si De Castro at Magpantay at walang inirekomendang piyansa. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ang ina ni Catherine na si Nanay Rosario na buhay pa ang kanyang anak. Si Chinchin naman, kapatid ni Catherine, ay patuloy na humihingi ng tulong sa publiko. Ang hiling nila ay katarungan at sagot sa masalimuot na sinapit ng kanyang kapatid. Ngunit nito lamang August 2025 ay nagkaroon muli ng panibagong hamon sa paghahanap ng hustisya dahil ang kaibigan ni Catherine, yung huling nakausap niya noong October 12, 2023, ay biglang umatras bilang testigo. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, natakot ito at nangamba para sa kanyang buhay at kaligtasan. Dahil dito, mas lalong bumagal ang kaso. Sa ngayon, pending pa rin ang trial, walang bagong ebidensya, walang natagpo ang katawan. Naniniwala ang marami na alam ng mga sospek kung nasaan si Catherine at hanggat hindi sila nagsasalita ay hindi matatapos ang kwento. 61 puzzle ang kasong ito, hindi mabuo-buo dahil nababalot ng maraming sikreto at pagtatakip sa katotohanan. Naway magkaroon ng breakthrough ang misteryosong kasong ito upang matahimik na ang kalooban ng kanyang pamilya. At kung anuman ang sinapit at kinahinatnan ng dalaga, sana ay gumulong na ang hustisyang nararapat para sa kanya.